Bulacan, handa na. Illegal na paputok na Goodbye Philippines, palihim pa rin ibinebenta. Pinakabagong sitwasyon sa bentahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan at ng mga pang-medianoche sa Divisoria, sisilipin live. At Glee star Mark Salling, nakabonding ang ilang artista sa kanyang extended vacation sa Boracay. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, 2 araw na lang, 2011 na. At sa loob lamang ng isang linggo, umakyat na sa mahigit 200 ang biktima ng paputok. Sa Gat Andres Bonifacio Medical Center, ilang batang nadamay lang sa pagsabog ng paputok ang nagkwento ng kanilang sinapit. Narito ang report ni JP Soriano. Iritable at nagpupumigla sa paggagamot ng doktor ang 5 taong gulang na si Martin Jeff Austria habang nilalapatan ng lunas. Ayon sa magulang ni Martin, nasa buga ng lusis ang kaliwang mata ng bata ng isa nitong kalaro. Tiningnan daw niyang ganun. Sabay siguro sinindihan ng isa namang bata. Yung biglang siguro lumiyab. Dahil dito, agad sinuri ng ophthalmologist ang mata ni Martin at nakitang nagtamo siya ng paso sa paligid ng mata. Ang problema, nadamay pati ang cornea o yung puting bahagi ng mata ng bata, kaya kailangan pa siyang obserbahan. Kailangan bantayin natin kasi ang kalaban po natin dyan, infection. Pilit namang tinitiis ng 8 taong gulang na si Fahad ang sakit habang ginagamot ang kanyang sugat sa kaliwang braso matapos maputukan ng ipinagbabawal na 5-star sa tapat ng kanilang bahay sa Moriones. Gaya ni Martin, nadamay lang din daw si Fahad mula sa isang lalaking nagpaputok. Wala ko nakita yung paputok sa tabi ko. Biglang pumutok. Kabilang sina Martin at Fahad sa 39 na nabiktima ng paputok na dinala rito sa Gat Andres simula December 21. Sa buong bansa, umabot sa 200 at isa ang mga nabiktima ng paputok, nakakain ng paputok at tinamaan ng ligaw na bala. Numero 1 pa rin sa mga fireworks-related injury na nadali ang pinagbabawal na pikulo. At matapos nga masuri isang naputukan, ito yung mga karaniwang gamit ng mga doktor bago sila mag-opera: needle holder, forceps, gunting, anesthesia, at yung tinatawag na ronger o pamputulang daliri kung kinakailangan. Ayon sa surgeon ng ospital, makailang beses na raw niyang nagamit ang aparatong ito para mamutol ng daliri kapag grabe raw ang pinsalang tinamo ng biktima. Meron naman tayong mga ginagamit na parang lagare in a way. So, parang Lalagyan yung kamay? yes, oo. Meron yung tinatawag na gigliso. Dito sa operating room, nakapwesto ang panlagare o pamputol ng mga doktor para sa mga buto at malalaking parte ng katawang naputukan. At ang dasal ng mga doktor dito, sana raw, di na nila kailangang gamitin ito sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Naging tahimik naman ang magdamag sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Walang bagong kaso ng naputukan ang isinugod doon. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, magandang umaga, Ivan. Bagamat biglang-bigla ang pagdami ng bilang ng mga naputukan sa buong Pilipinas, base na rin sa pinakahuling tala ng Department of Health kahapon, ay sa kabutihang palad, wala namang naiulat na firecracker-related injuries sa 2 malalaking ospital dito sa Maynila sa lumipas na magdamag. At lumobo nga naman sa mahigit 200 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok at ligaw na bala sa national tally ng Department of Health mula December 21 hanggang December 28. Hindi pa kabilang dito ang mga isinugod sa iba't ibang ospital kahapon. Pero nang lumalim na ang gabi, tila na mahinga rin muna itong mga pasaway na mga nagpapaputok. Dito nga sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nananatiling kalmado ang sitwasyon matapos magtala ng 0 firecracker-related at maging stray bullet injury ang ospital sa lumipas na magdamag. 26 na biktima ng paputok ang naisusugod na dito mula pa noong December 21. Karamihan ay dahil pa rin sa pinagbabawal na pikulo. Pareho rin naman ang sitwasyon sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center dito pa rin sa Maynila, kung saan magdamag na naging tahimik ang emergency room. Umabot na sa 39 ang isinugod doon simula December 21, pero dahil 2 tulog pa bagong magbagong taon, pinangangambahang aabot muli sa mahigit 100 ang naputukan at natamaan ng ligaw na bala gaya noong nakaraang taon.
Ivan, bukod sa mga naputukan at natamaan ng ligaw na bala, isa pa sa pinangangambahan at talaga naman daw ay sinusugod sa mga ospital dito sa Maynila tuwing magbabagong taon ay itong mga nabibiktima ng stabbing o pananaksak. Ivan? Maraming salamat. Cedric Castillo nag-uulat live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Paputok na kung tawagin ay Goodbye Philippines, palihim pa rin ibinebenta kahit mahigpit na ipinagbabawal. Idinemo kung gaano kalakas ang Goodbye Philippines at narito ang report ni Chino Gaston. Pang goodbye sa taon ng ilan nating mapupusok na kababayan itong Goodbye Philippines, ang higanteng bersyon ng paputok na triangulo. Dahil isa ito sa pinakamalakas at pinakamapanganib na paputok sa bansa, ipinagbabawal ang Goodbye Philippines. Gayunman, palihim pa rin itong ibinebenta sa ilang lugar sa Metro Manila sa halagang 250 hanggang 300 pesos kada isa. Para di agad mabisto ng mga pulis, inilalagay ito sa karton bago ibigay sa mga customer. Dinala namin ang nabiling Goodbye Philippines Explosives and Ordnance Division ng Quezon City. Ayon kasi sa mga pulis, mga eksperto lamang sa explosives ang ligtas na makapagpapaputok ng ganitong uri ng paputok at dapat sa lugar na malawak. Lagyan pa natin ito ng mahabang mixa. Siyempre, para mas mahaba yung time niya bago mabot sa pinaka-charge niya sa paputok. Para medyo naka-safe na tayo bago siya pumutok. Kasi safe distance na. Sa timbang na mahigit kalahating kilo, sobra-sobra ang pulburang nilalaman ng Goodbye Philippines. Kaya itinuturing itong pinakamapanganib na paputok ng PNP. Sa firing range ng QCPD, pinatungan ng pakwan ng paputok para makita ang taglay na lakas nito. Sa lakas ng pagsabog, nagkadurog-durog ang pakwan. Imagine nyo na lang kung kamay nyo ang nasabugan. Heto pa, ang mga laman ng pakwan, dumikit sa mataas na dingding ng firing range. Sa tindi pa ng pagsabog, nag-iwan ito ng crater sa lupa. Ang mga sasakyang may 100 metro ang layo, nag-ingay ang mga alarma. Nakita din natin ang extent ng magiging paruwisyon nito, hindi lang sa buhay at maaari din sa ari-arian. At maaari yung mga kapitbahay natin na may mga salamin, mga kotse na pwedeng maapektuhan, pwedeng mabasag to. Kaya payo ng PNP sa mga balak pa rin bumili ng Goodbye Philippines at iba pang malalakas na uri ng paputok. Sana yung mga pinagbabawal ng mga paputok, yung talagang malalakas, ay wag na nating gamitin sapagkat yon ay masama at makakasama sa ating katawan. Pag tayo naputukan, malamang na ang ating kinabukasan ay mawawala at kung hindi tayo maputukan, baka maputukan yung ating mga nasa tabi natin o kapitbahay natin, ang kanilang kinabukasan ay hindi rin magiging maganda. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, dinarayo kahit madaling araw. Kaya naman ang mga otoridad, magdamagan na rin ang pagbabantay. May live report si Dante Perez. Dante, anong latest? Yes, Ivan, kahit nga madaling araw na ay buhay na buhay pa rin ang paligid dito sa Bocaue, Bulacan. Nagsimula na kasing dumami ang mga namimili ng paputok dito. Pasado alas 3 na ng madaling araw, pero abala pa rin ang mga lansangan dito sa Bocaue, Bulacan. Marami na kasi ang mga namimili ng paputok at pailaw. Ang iba nga dumayo pa mula Maynila. Kasi after work po tapos ng work namin 12. So dito na kami tumuloy mga kaibigan. Konti lang para sa bahay, para sa mga kids, para ma-enjoy nila yung New Year. Pero hindi naman paputok actually, mga tinitingnan lang. Gaya ng mga lucis, tapos itong fountain, yun lang. Sa Barangay Turo, kaliwat kanan ng nakaparadang mga sasakyan. Dito kasi mas dumarayo ang mga parokyano dahil mas kilala raw ang mga produkto rito sa tagal nilang nagtitinda. Kaya naman di maiwasang bumagal ang daloy ng trapiko. Gayunman, laking pasalamat naman ng mga negosyante rito dahil indikasyon raw ito ng dagdag kita. Kasi nung mga nakaraang buwan, talagang matumal. Neto lang nung after Christmas, yun, tsaka pa lang. Mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang paligid. 24 oras na nakaantabay ang ambulansya at fire truck nila para rumisponde pag may aberya. Bukod rito, mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo dito kahit nasa loob ng sasakyan. Bali, sinasabihan po namin na bawal po dito sa sa area po na to. Kasi nga po dahil doon po sa ordinansa, kaya po pinagsasabihan po namin na patayin na lang po yung yung sigarilyo nila.
Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang sumama ang GMA News sa kanilang pagroronda. Mahigpit ang ordinansang ipinatutupad dito sa Bukawi, Bulacan. Kaya naman ang kanilang fire and rescue team halos magdamag kung mag-ikot para bantayan ang mga lalabag. Ayon sa BFP, sapat rin ang kanilang mga tauhan at fire truck para tumugon sa oras na kailangan. Samantala, Ivan, sa mga oras na ito, kumpara kanina ay mas kakaunti ang mga namimili ngayon dito. Pero wala pa ring patid ang kanilang pagdating. Sa pagliwanag naman ng araw, ay inaasahan ng mga tindero na muling dadagsa ang mga tao. Yan ang unang balita mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Dante Perello, nagulat live mula sa Bukawi, Bulacan. Samantala, patok ang mga fruit basket sa mga mamimili sa ilang supermarket. Mabenta na rin po ang spaghetti at pansit. Ang report mula kay Susan Enriquez. May spaghetti na nga, may pansit pa. Yan daw ang ihahanda ni Cynthia sa kanyang pamilya ngayong medianoche. Di na raw bale ang carbo load, mas maraming noodles, mas pampahaba raw ng buhay. Ito kasi tinihanda niya. Sabi daw pampahaba ng buhay. Mabenta rin daw ang wine para naman daw sa makinang at maningning na taon. At dahil swerte raw ang dala ng mga bilugang prutas, patok sa mga mamimili sa supermarket ang mga fruit basket, 12 hanggang 13 prutas na ang laman. Tipid din sa oras, saka isa pa, hindi ka na mamimili ng isa-isa pa. Kompleto, 13 fruits na. Sa dami nga naman ng mga namimili ng iba't ibang prutas para sa medianoche, nilakihan ng fruit section sa pamilihang ito. Di lang yan, bukod sa bawas presyo, may buy one take one pang promo sa mga prutas at tinapay. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng Taguig Police ang pagsabog ng granadang isinilid sa regalo na ikinasawi ng isang babaeng negosyante sa Taguig. Kabilang sa sinisiyasat ang anggulong banta sa buhay ng mister ng biktima. Narito ang report ni Marie Zumali. Kalunos-lunos ang sinapit ng negosyanteng si Ivonne Chua, 31 anyos, matapos masabugan ng bombang isinilid sa isang regalo. Sa tindi ng pagsabog, di na makilala ang biktima. Nagkalat ang mga bakas ng kanyang dugo sa sala. Apparently, doon sa position ni Yvonne ay nakaupo siya sa sofa at malamang nasa lap niya yung pakete habang binubuksan. Kasi ganun yung aming nakitang posisyon niya. Nalaglag siya from the sofa. Maraming tama. 10:25 ng umaga na mangyari ang pagsabog. Sa lakas nito, basag pati ang salamin ng bintanang ito. Swerte naman nakaligtas ang 7 taong gulang na anak ni Ivonne na kasama niya noon. Ang kanya namang asawa, kaalis lang daw na mangyari ang pagsabog. Dineliver ang regalo para sa pamilya Chua sa dating tahanan ng pamilya sa Parañaque. Kinuha ito ng kanilang driver at dinala sa nilipatang bahay sa Mahogany 3 sa Taguig. Military-type grenade ang sumabog. Pero bukod dito, may nakuha pang 4 na live military-type grenades sa lugar ang Taguig Explosive Ordnance Division at SWAT. Pero ang ipinagtataka ng mga pulis ay ang paraan ng pagpapasabog. Bihira raw kasi ang bombang isinisilid sa regalo at kapag binuksan ay agad nang sasabog. Iniimbestigahan na ng pulis siyang anggulong may banta sa buhay ang asawa ng biktima. Pero bukod dyan, sinisiyasat din ang 6 na taong pinagdaanan ng regalo bago umabot kay Ivonne. Ayon sa pulisya, may kaya raw ang pamilya Chua na pawang mga negosyante. Nagpapaupa ng mga ari-arian at nag-e-export din ng mga produkto. Para sa unang balita, Marie Zumali reporting. Hinigpitan na ang seguridad sa Divisoria dahil sa dami ng mga namimili ng prutas at maging ng iba pang damit at gamit na may disenyong kuneho. At kaugnay niyan makakausap natin live mula sa Divisoria si Police Superintendent Ferdinand Quirante, ang commander ng Manila Police District Station 11. Superintendent Quirante, good morning po. Magandang umaga po. Kamusta na ho ang ginagawang paghahanda ng MPD para masigurong ligtas sa mga kababayan nating dadagsa dyan sa Divisoria?